Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin, Juan Solege at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, itong TNT Tropang Giga ay merong trade proposal na pwedeng gawin dito para sa Barangay Hinebra. Ang alam natin itong TNT nakuha na si Ray ng Bata kaya approve na yan ng PBA. Ang isa pang plano ng TNT ay kunin din itong si Robert Bolick mula sa NLEX. So yan ang magiging future backcourt nila, si Batak at itong si Robert Bolick. So, ang tanong ngayon ay kung anong gagawin nila dito kay Mikey Williams. At mukhang ang plano ng TNT ngayon, para matapos na talaga yan, ay i-offer na to sa Barangay Hinebra, kapalit nitong si Maverick Ahanmisi. Alam ko na maraming mga fans ng Hinebra ang hindi natutuwa dito sa naging performance nito si Maverick Ahanmisi dito sa playoffs kontra dito sa Meralco Bolts dahil hindi siya naging consistent. May mga games na ang taas ng scoring, may mga games naman na wala siyang nagagawang mabuti. Ibig sabihin hindi nakakatulong sa opensa o sa depensa. Kaya sa ngayon, makikita na natin na at TNT ay nakikita na yung posibilidad na baka mas magiging fit do sa sistema ni Coach Chot Reyes, itong si Maverick Ahanmisi. At yan ang dahilan kung ba't nila ito ino-offer. Siguro kung pag-uusapan natin yung scoring, baka mas lamang itong si Mikey Williams. Pero para sa TNT, ang ganda na nito sitwasyon na yan dahil wala na si Mikey sa kanila, hindi na naglalaro. So para magkakaroon sila ng additional player nang halos walang gini-give up dahil ang tagal nang hindi naglalaro ni Mikey sa kanila. Sa Hinebra naman, kung makukuha mo si Mikey, masosolve na yung problema mo sa backcourt na hindi consistent ang scoring. Alam natin si Scottie Thompson lately hindi na consistent umiscore. At si Stanley Pringle ganun din. So kung makukuha mo si Mikey Williams, magkakaroon ka ng dependable scorer. At kung meron kang Stan Hardinger at Mikey Williams na tandem dyan sa backcourt mo o doon sa inyong team, magiging malakas talaga na yan. Habang itong Barangay Hinebra ay busy dito sa mga trade offers at proposals, itong Magnolia ay hindi rin naman papahuli. Dahil mukhang ganyan din ang kanilang binabalak ngayon. Maraming mga players ng Magnolia na pwede na maalis dito sa kanilang lineup dahil tinitignan na ni Coach Chito Pictolero kung paano niya mapapalakas yung kanyang team para sila ay manalo na ng kampyonato. Hindi na kontento itong Magnolia na makaabot na lamang sa finals at ang gusto talaga nila ay makarating na dito sa tinatawag natin na pinaka-top ng mountain at manalo na ng championship. Kapag yan nangyari, masasabi na natin na itong Magnolia ay magiging isa na talaga doon sa mga powerhouse teams kasabay ng San Miguel, Hinebra at ng TNT. So para magawa yan ng Magnolia, marami silang mga players na tinitingnan na pwedeng i-trade. At ang isa doon ay itong si Russell Escoto. Nakita naman natin na pag nagbibigyan ng minuto, nagde-deliver si Escoto. Kaya sa tingin ko, meron pa itong trade value. Siguro kinakailangan samahan pa nila ng ibang players, katulad nila Jed Mendoza, para maging additional value yan, just in case gamitin nila sa trade. Hindi pa natin natitiyak kung saan team pwedeng dalhin si Escoto. Pero sa tingin ko, isang pwedeng destination yan ay Phoenix Fuel Masters. Dahil ang Fuel Masters ngayon ay nangangailangan ng big man. Alam natin na ang Phoenix ay isa sa mga teams na gustong kumuha ng sentro o kaya power forward at magiging fit si Escoto dito sa kanilang lineup. Ang tanong na lamang ay kung sino pwedeng makuhang kapalit ng Magnolia Chicken Templados. Siyempre kung si Escoto lang ang ibibigay ng Magnolia, medyo mababa yung trade value. Pero kung sasamahan ng Magnolia ng iba pang mga players, pwedeng tumaas yung trade value niyan. At baka makakuha sila ng draft pick o di kaya ng isa pang additional player na magagamit naman ni Coach Chito Victolero dito sa kanya lineup para maging mas competitive na sila.